Magandang umaga po sa lahat. Ngayong umaga po, pagpatuloy po natin yung ating part po sa paggawa po ng sleeveless blouse with collar. So, magsimula po tayo ulit. Recap natin nung nakaraan natin pong video is tungkol po dun sa pag-prepare ng ating mga kailanganin mga materials at ang measurements. So, bali ngayon, balikan natin yung aking mga previous video, yung blouse na round neck. Doon na po natin kukunin ang ating pattern. Same pattern na lang. Gagawin natin po na yun ng block pattern. Kasi iisang katawan lang naman natin, iisang model lang natin. So, balikan natin yun. So, ito yun. Makikita nyo po. Ito yung ating pattern noon. Nagawat sa round neck with sleeves. Yes. Yung sa nakaraan nating mga videos. So, ito yung front part. Diba? Ito yung front part. At ito naman po yung back part. Yan. Ngayon, yun ang sukat na ito. Ito pa rin ang gagamitin natin. So, pero maganda po tayo ng ating isang pattern. Ito talaga yung pattern paper. Sa totoo lang, ito kasi dapat pattern paper din ang gagamitin natin dito. Pero wala ako noong time na yun. So, cartolina. Yes, cartolina ang ginamit ko muna. Pwede naman yun. Kasi wala pa tayong mga pinching o mga pagkurot doon. So, ngayon meron na tayong pattern paper. Ito yung gagamitin natin para sa ating bagong project, which is sleeveless with the collar na blusa. So, ngayon, ang gagawin po lang natin ay i-trace lang po natin ito. I-trace lang po natin ito, ang ating pattern, back and front. Ito, back and front. Yes. I-trace natin po dito sa pattern paper natin na bago. Harap at saka likod na part ng ating blouse. So, bali ngayon, ito na. I-trace na po natin ang ating pattern. So, every dito halimbawa, yung hip line, yung waistline, lagyan din natin ng palatandaan para alam natin yun ang bandang hip line banda, yun ang bandang waistline. So, same. Pati ang ating dart, iti-trace din po natin. So, bali, ito ng ating bagong front pattern. Ayan. So, na-trace na po natin siya. So, makikita nyo po, nilagyan ko ng mga palatandaan yung hip 1, hip 2, at saka waistline. Ganon din dito po sa dart natin. So, ibig sabihin yung may mga lines na yun, ibig sabihin yung pinaka-center. Okay. So, bali yan front. Kasi malalim ang uka natin. Sleeve. So, bali, ito na ngayon ang ating back part. Okay. Yan ang bandang neckline, shoulders, armhole, sides, yun po yung waistline banda, hip 1 and hip 2. Ito yung dart natin banda. Yan pinaka-center natin, yung lines na yan. By the way po pala, bago ko makalimutan, ang pattern ko po ay wala pa pong allowance.
So, bali, exact measurements lang po ito sa model po natin. So, tayo na po bahala magbigay ng allowance kung gusto natin palakihan o paliitan. Now, ito na po ang ating nagawang trace na pattern na po. So, ang kasunod na natin, pagkatapos natin matrace ang back and front, ang isunod po natin ay dagdagan daw po natin ng 1 1/2 ang ating center front. Dati, meron na po tayong dinagdag sa front natin na pang-allowance natin na para sa overlap. Ito kasi wala pa. Ano pa lang talaga ito, pinaka basic niya pa lang talaga itong pattern. So, i-add muna natin, kasi nung last time paggawa natin po ng blouse, nag-add po tayo dito ng 3/4 para sa ating overlap. Di ba? Pag nag-overlap. Kasi kung wala tayong i-add na 3/4, wala tayong overlap, ito yung insaktuhan lang talaga siyang ganon. So, para mag-overlap tayo ng konti, magdagdag po tayo ng 3/4 dito po sa center front natin. Dito, So, bali, andyan na po yung ating dinagdag po na 3/4 para sa overlap. Yan ang pinaka-center front. Yan, makikita natin yung bandang color ito. So, ito yung dinagdag natin na 3/4 para sa ating overlap. Para yan po sa mga natin, para po yan sa ating buttons. Pag maglagay tayo ng buttons at saka yung uhalis. So, bali pagkatapos natin po magdagdag ng 3/4 na additional sa front, center front, ng 3/4 para sa overlap ng buttons, para sa buttons natin, tsaka sa uhalis natin. Dagdag naman po tayo ng allowance para sa fold natin sa loob, paloob. Noon, pag naalala po ninyo, yung sa round neck natin, 1 inch lang po ang dinagdag kong fold, sabay edging, overlock. Ngayon, gagawin po natin, ang ginawa ko po is nagdagdag po ako ng 1 1/2. Kikita nyo po yun. Lagyan natin ng letter A para mas madaling makita. And then this is letter B. And another 1 1/2 po. Ayan. So, bali total, yung luma ko at saka nagdagdag pa another 1 1/2, naging total po 3 inches lahat ang ating allowance para pang fold sa ilalim. Ang iba po mas malapad-lapad, pero sige, try muna natin to na dito muna tayo sa standard 1 1/2. So, bali 3/4 plus 1 1/2 plus 1 1/2. So, bali meron tayong mga extensions or allowance para sa mga fold natin, sa overlap natin na umabot ng 3 3/4. Next natin gawin ay i-adjust po natin ang ating shoulders. Kita po natin yan. Bawas tayo dyan 1 inch. Makita nyo po yung parang markings ko po. 1 inch po yan mula po dito sa shoulder, sa edge ng shoulders natin. Ayan, 1 inch po yan. Babawas po tayo dyan. At i-adjust din po natin yung armhole. So, kukunin natin ang pinaka-center ng armhole. So, center lang. Pinakagitna lang. Kunin din natin po pati yung neckline natin. Adjust din po natin. Kukunin din po natin pinaka-center. Mula dito sa edge natin. So, ayan. Center. Tapos, kukunin po natin yung pinaka ito yung bust point natin. So, mga 2 1/2 kung medyo maliit ng babae, 2 1/2 up to 3 inches yan kung medyo
malaking babae, mataas ang, depende sa back figure, front figure. So, for ngayon, kinuha ko lang is 2.5 lang. From here, papunta dito, dire-diretso po yan. Yung pinaka-center yan dito. Diretso lang natin po yan. Ayan. So, mga 2.5 yan. Try nyo kasi yung parang pinaka-ano yan, pinaka-puno ng bust line, bust ng natin. No? So, ayan. Yun ang pinaka-ano natin, mga centers natin. So, nag-draw po ako dyan para yun ang pinaka-center natin. Ayan. Okay. No, makikita na po natin. Itong kanina yung ating center na yan na adjustments. Ito yung tinatawag natin na pinching or kurot na sinasabi nila. So, bali dito 1/2 inch lang ang 1/4, bali 1/2 inch yan. So, ganito rin dito. Parang may bago tayong imaginary na dart. Imaginary lang kasi hindi talaga, wala siya talagang dart yan. Okay? May kasunod siya kung bakit meron ganyan. The next natin di ba dito meron tayong, magbabawas tayo dito ng 1 inch. Ayan, makikita na yan. From here, papunta dito, bawas tayo ng 1 inch. Dito naman sa may baba, sa may kili-kili banda, sa may armpit banda, dito naman magdagdag naman tayo from 1 inch na yun, magdagdag tayo ng 1/2 inch. Tapos, mag-draw tayo ulit ng bagong armhole natin. So, bali, makikita natin meron na po tayong bagong armhole. Itong pinakauna natin, itong original natin na armhole. Nagdagdag tayo ng 1/2 inch. Itong original natin ng shoulder, edge ng shoulder natin, nagbawas tayo ng 1 inch. And then, nag-draw po tayo ng bagong armhole. So, makikita nyo dahil sleeveless siya, makikita natin na medyo haltered ang style niya. Okay. Ang purpose nito, bakit tinaas? Para magsara ang kilikili. Magsara dito sa may side ng ano natin. At magsara po dito ang ating neckline. Hindi masyadong buka. So, bali, 1/2 inch lang po yan. 1/2 inch din po dito. Next po natin gagawin ay ang pinching or ang kurot na tinatawag natin. Mapapansin nyo po, itong parang imaginary dart natin na ginawa. Itong dart na ginawa natin. Yung pinakagitna, itong gilid sa gilid. Ito isang gilid na ito. Ituplik natin yan. Sa gitna itupik natin. Tapos ito ipatong natin dyan sa isa. Yan. Yan na yung mga kalabasan. Ganon din dito po. Yung ating dito sa may armhole. Ayan, nakikita nyo po yan. So, i-fold din natin yan. At itong isang side ng dart natin, ipatong din natin sa isang side. So, yan ang tinatawag natin na kurot. Okay, lagyan natin ng pin yan or di kaya scotch tape para malak siya. So, bali nakikita po natin, nilagyan ko na po ng lock. Meron na po siyang pin. Meron na po pin para lock na siya. Ibig sabihin yun ang bagong neckline. Nakita natin po na distort na siya po. Kaya ayusin natin yan ulit. Okay? Ganon dito. May kunting distortion din siya. Ibig sabihin hindi na siya pantay. So ayusin din po natin yan. So ito na po yung final neckline natin. Yan. Sinundan natin. Yan, para maayos na siya ang round niya. So, wala na ito. And then, dito naman sa armhole, ayan na, nabago na rin. So, nawala na ito. Ito na yung bago nating armhole. Dire-diretso na yan. So, tapos na tayo sa front. Dito na tayo sa ating back. Makikita natin, kuha din tayo ulit ng center. Dito sa ating armhole.
Tapos, mula dito naman sa bust point natin sa likod, taas tayo, mga 3/4 lang. Then, gawa tayo ng panibagong imaginary dart. So, 1/4, 1/4, bali 1/2 inch lahat. Then, dito sa neckline natin, bawas tayo dito from dito, itong original natin, bawas tayo ng 1/4, 1/4 lang po yan. At tulad din sa front natin, magbabawas din tayo dito ng 1 inch. So, bali, meron na tayong bagong back. Ayan, nagkaroon naman tayo ng pinching or pagkurot. Ayan na yung ating kaninang imaginary, kinurot na natin. So, nagkaroon na tayo ng bagong armhole. Dito, nagbawas tayo ng 1 inch. Makita mo, itong original natin, nagbawas tayo ng 1 inch. Dito, yung original natin, nagdagdag tayo ng 1/2 inch. Bawas, dagdag. Katulad ng front. At ito yung pinch natin or kurot, yung dart kanina, kinurot na natin. So, ito na yung ating bagong armhole. At dito sa may ating neckline, kita natin yan. So, ito yung original natin, nagbawas tayo ng 1/4. Ito na yung ating bagong neckline sa likod. So, bali next natin gawin ay ikakat natin. Mula dito, yung bago nating neckline, kakat na natin po yan. Yung bago nating armhole, yan, ikakat na po natin. At dahil buo po ang ating likod, lagyan po natin ng palatandaan. So, itong nilalagay kong palatandaan. Bilog-bilog. Para pag makita ko po yan, mag-cut na po ako sa tela, nire-remind niya ako na, ops, buo po yan. So, makikita po natin, ito na yung pong front natin, yung kanina ay back, ito na pong front natin. Kinat ko na po doon sa pinakadulong allowance, dinagdag natin allowance. So, ito yung 3/4 para sa overlap. Ito po yung 1 1/2 na para sa fold, plus additional na 1 1/2. 3 inches po yan lahat. So, ang gagawin ko po, ipo-fold ko po dito sa may bandang 3/4, sa may overlap banda. Ipo-fold ko pa ilalim. Isasabay ko siya sa pagkat. So, bali makikita nyo na po, finold ko na po, banda dun sa edge ng overlap. Okay? Yung overlap po natin, makikita nyo, ayan na siya. Na-fold ko na po siya. Yan ang pinakailalim natin. So, ngayon, ikakat natin kasama yung fold na yon. Para kung anong kortinong ilalim, dapat ganun din para hindi tayo ma-short. Okay? So, magkakat na po ako ngayon ng ating back and front. Ikakat na po natin ang ating pattern. So, bali, ito na po natapos nating pattern ng ating sleeveless blouse. Yung doon banda, yun ang back part, ayun. At dito naman banda, ito yun ang front part natin. Makikita natin sa front, center front, ando na yung mga allowances natin, may korte din siya. So, yun ang i-layout natin sa tela natin. So, ngayon, hanggang dito na lang muna ang part 2 ng ating sleeveless, paggawa ng sleeveless blouse. Isunod po natin sa next video natin ay ang paggawa ng kanyang collar. So, bye-bye muna!